President Chen. Napansin din ni President Su ang pagkainis ng kanyang kaibigan. Sumigaw siya, "Chin Yan, ang pamilya Su, gaano karaming pagsisikap at resources ang ginastos para palakihin ka. Ikaw, bilang second young miss ng Su family. Ganyan ka magsalita ng mga walang katuturan." Hindi rin ito pinakinggan ni Jinya. Lumapit siya, niyakap ang kapatid, at sinabi, "Tito, si Xiaoyan ay hindi isang bagay na pwedeng ipagpalit. Ang buhay pag-ibig niya, walang sino man ang may karapatang makialam." Lumingon siya sa kapatid at ngumiti. "Munting Hanggal, huwag ka nang mag-isip ng marami. Ano man ang mangyari, susuportahan kita sa paghabol mo sa kaligayahan." "Salamat, ate." Bigla, sabay na tumunog ang mga telepono ni na President Chen at Jinya. Pagkasagot nila, sabay silang sumigaw. "Ano? Napatay si Chen Jun. Si Zhang Yu ang pumatay." Galit na galit si President Chen. "Ako, para tulungan ang So Corporation. Hinayaan kong magpakumbaba ang anak ko na maging subordinate president kapalit mo. Tapos nagrebelde pa kayo at pinatay ang anak ko." Mabilis na nagpaliwanag si President Su. "President Chen, kumalma po kayo. Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito." Ayaw nang manatili pa ni President Chen doon. Tumayo siya para umalis. Hindi nakalimutang magbanta kay Su Shen. "Kung may mangyari sa anak ko, hindi ko kayo palalagpasin." Nang makaalis na siya, hinarap ni Su Shen ang magkapatid na Jinya. "Ito ba ang taong inirekomenda mo? Alam mo ba kung gaano kalaking tulong pinansyal ang ibinibigay ng pamilya Chen sa So Corporation taon-taon?" Nangatwiran si Chin Yan. Tiyak na hindi aatake si Zhang Yu ng miyembro ng guild nang walang dahilan. Dahil mula sa pananaw ng sinuman, hindi niya gagawin yun. "Tama na, dalhin niyo agad dito si Zhang Yu. Gusto kong lumuhad siya at humingi ng tawad sa pamilya Chen. Kung hindi, paalisin siya sa Yanyo Pavilion ko." Hindi inaasahan ni Chin Yan na masasabi ng lolo niya ang mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Jinya. Pagkasagot niya, si Zhang Yu pala ang nasa kabilang linya. Sumigaw si Jinya, "Hoy, nasaan ka ngayon? Totoo bang pinatay mo si Chen Jun?" Hindi siya sumagot, diretsyong sinabi, "Nagre-resign na ako." Kalmadong naglalakad sa daan. Dagdag pa niya, "Simula ngayon, aalis na ako sa Yanyo Pavilion nyo." Natigilan si Su Jinya nang marinig na nagre-resign siya. Nagmamadali siyang nagmakaawa, "Zhang Yu, si Chen Jun ang unang nang provoke sa'yo. Tama, huwag kang magalit. Tiyak na patutunayan ko ang innocence mo." Ngunit, ang sagot lang ni Zhang Yu sa kabilang linya ay, "Hindi na kailangan. Desidido na siya. Ganon na lang yun. Walang nang magbabago." Matapos ibaba ang tawag, matagal na tinitigan ni Zhang Yu ang screen ng telepono at nag-isip. Mas mabuti na ring malinaw ang hangganan ko sa Yanyo Pavilion. Si Chen Jun na yun. Makitid ang pag-iisip, tapos may malakas na backer pa. Ngayong pinatay ko siya, tiyak na gag-antay siya, kaysa umatras at makipag-ugnayan pa. Mas mabuting putulin na lang agad. Tungkol naman sa pera, 5 milyon kada buwan para sa bayarin sa ospital, mukhang kailangan kong umasa sa pagbebenta ng materyales mula sa kalaban para kumita. Napabuntong hininga siya at naglakad. "Gusto ko lang namang kumita ng pera. Bakit ang hirap? Kaya, para makakuha ng mas mataas na level na materyales, kailangan niyang tapusin agad ang second world at pumunta sa third world." Naglibot siya sa lungsod para tingnan. Kailangan pa niyang makatapos sa 2 zombie tide waves at isang secret realm para makumpleto ang mga mission ng second world. Paalala sa mga mission ng second world, Zombie Siege. Background, paparating na ang hinaharap. Nahaharap ang mundo sa sakuna. Ang sangkatauhan ay nababalot ng madilim na hamog. Unti-unting nagiging zombie. Malapit nang mapalibutan ng lungsod ng mga zombie. Bilang survivor ng Nothing City, kailangan mong protektahan ang Nothing City kasama ang iba. Kung hindi, kapag nakapasok na ang mga zombie sa lungsod, wala ka nang matatakbuhan. World Mission 1, Clear 1 Secret Realm. World Mission 2, Participate and successfully repel 3 zombie tide waves. Note, after completing the world missions, the teleportation passage to the second world boss instance can be activated. Defeat the boss to enter the third world. Sa 2 mission sa itaas, natapos na ni Zhang Yu ang isa, ang pagtaboy sa zombie tide. Hinimas niya ang baba, nag-iisip kung paano gagawin ang mission para mataas ang drop rate.
Ang tatlong Secret Realms, ang Deathland ang may pinakamataas na level. Mas mataas din ang level ng mga materyales na Mado Drop. Sa kasalukuyan kong level 17, walang problema kung lilinisin ko lang ang level 20 Death Zone, pero ang mga level 15 Dark Zombie din. Medyo mahirap ata. Habang naglalakad at nag-iisip, biglang may isang grupo ng mga astiging tao ang hamarang sa harap niya. Pinigilan siya at nang asar. Hindi ba ito yung sikat na Beast Tamer sa Yanyo Pavilion? Ayaw makipag-away ni Zhang Yu sa kanila. Sinabi niya sa kanila na tumabi agad. Ngunit, hindi ganoon kadaling sumunod ang mga taong ito kay Zhang Yu. Mayabang silang tumawa. Lalong naging pangit ang mga sinasabi. Ayoko ngang tumabi. Ano ngayon? Oo nga, ayaw naming tumabi. Kung may tapang ka, patayin mo kami. Hoy, takot ka na ba? Kaya mo bang lumaban? Halika, labanan mo kami. Hindi sila sinagot ni Zhang Yu. Alam niyang sinasadya siyang i-provoke ng mga taong ito. At alam din niya kung sino ang may pakana nito. Kaya diretsahan siyang nagtanong, magkano ang binayad sa inyo ni Chen Jun? Nang mabisto, inamin na agad ng grupo. Nahulaan mo pala. Sige, sasabihin namin sayo. Binigyan kami ni Chairman Chen ng 5,000 bawat isa. Dagdag pa ang Resurrection Scroll. Bukod pa doon, kapag napatay mo kami ng isang beses, may dagdag na 5,000 pa. Nang marinig ito ni Ling, napatawa siya. Kapag pinatay ko kayo, sigurado pa kayong makakatanggap ng 10,000. Talagang pinapahalagahan ako ni Chairman Chen. Pinaningkitan niya ng mata ang grupo, lahat sila level 10, at nag-isip. Kahit madali lang silang patayin. At tiyak na sisikat ako dahil dito. Sa oras ng pag-alis ng crime points. Hindi pwedeng mag-log out. Hindi pwedeng pumasok sa safe zone. At dahil dito, hindi ko maa-activate ang boss challenge. Habang buhay akong maiipit sa second world. Nakita niyang napakasama ng plano ni Chen Jun. Bigla, mula sa kabilang direksyon, dumating si Liu Yao kasama ang kanyang mga kapatid. Mayabang siyang sumigaw. Doble ang ibabayad ko. Lahat kayo. Patayin niyo ang Guildmaster ng Yanyo Pavilion para sa akin. Kapag namatay kayo ng isang beses, babayaran ko kayo ng 50,000. Sino mang makapatay sa Guildmaster ng Yanyo Pavilion, bibigyan ko ng 500,000. Napakalaking halaga nito. Napanganga ang buong grupo at nagtanong. Sino ka ba at ang laki ng bibig mo? Isang alalay ni Liu Yao ang mabilis na nagpakilala. Ito si Young Master Liu Yao ng pamilya Liu. Ang pinakamayaman sa Linhai City. Nang marinig nila ang pangalan niya at ang halaga ng bounty na inaalok niya, lahat sila ay lumipat ng panig. Mga kapatid, ano pang tinitingin-tingin nyo? Sundin na natin si Young Master Liu. Magtrabaho na tayo. Nang makaalis na ang grupo, lumapit si Liu Yao para kumustahin si Zhang Yu. Narinig kong tinanggal ka na sa Yanyo Pavilion. Si Chen Jun na yun. Pinagsisigawan sa buong mundo na gusto niyang pahirapan ka sa ibang mundo. Napailing na lang si Zhang Yu sa pagkadismaya. Ang laki nga talaga ng bibig niya. Sinamantala ni Liu Yao ang pagkakataon para hikayatin ulit si Zhang Yu na sumama sa kanya. Kapatid, walang mata ang Yanyo Pavilion. Dito ka na lang sa amin. Ikaw ang magpasya sa presyo. At saka, kaya kitang protektahan mula sa mga ganitong hamak na tao. Ngunit, tulad ng dati, tinalikuran lang siya ni Zhang Yu. Malamig na sumagot, sa ngayon, wala akong interes sa mga guild. Nagtampo ang alalay ni Liu Yao para sa amo niya. Ilang beses ka nang tinulungan ni boss. Gumastos pa siya ng maraming pera. Tapos wala man lang pasalamat. Ngunit, kabaligtaran ang naramdaman ni Liu Yao. Sobrang excited siya. Puno siya ng pag-asa. Kakakik lang sa kanya ng Yanyo Pavilion. Kaya pansamantala, ayaw muna niyang sumali sa kahit anong guild. Naiintindihan ko ang pakiramdam na yun. Ang mga bulag na yun sa Yanyo Pavilion. Walang vision. Kaya pala laging pang-5 lang sila. Umalis si Zhang Yu. Laging nag-iisip. Akala ko pag-alis ko sa Yanyo Pavilion, kahit papaano, hindi na kami magpapansinan ni Chen Jun. Ngayon, mukhang hindi titigil si Chen Jun hanggat hindi ako nawawala. Lumipat ang eksena sa Dark Zombie Den, level 15. Matatag ang mga paa niyang pumasok ng malalim sa kuweba. Habang naglalakad, nag-iisip siya. Ang mga ordinaryong class user ay hahabol sa mas magagandang rewards. Kaya karamihan sa kanila ay bubuo ng team para i-explore ang pinakamataas na level na Deathland. Ang pinakamababang level na Dark Den naman
Kakaunti lang ang pumapansin dito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na siya sa pasukan. Sa labas ng pasukan ay isang silong formation at isang matandang nakatungkod. Ito ang NPC na si Mage Moen. Nang makita niya si Zhang Yu, nagsalita siya. Matapang na adventurer. Nais mo bang haminin ang Dark Zombie Den Secret Realm? Agad na sumagot si Zhang Yu. Oo, gusto kong haminin ang Secret Realm. Kinuha ng matanda ang isang piraso ng jade mula sa kanya. Ibinigay ito kay Ling, at binati siya ng swerte. Ang ordinaryong secret command ng Dark Zombie Den ay maaaring i-refine para maging Golden Command. Pagkatapos, ang Dark Zombie Den ay maaaring i-upgrade sa isang Hidden Secret Realm. Ngunit, napakababa ng tsansa. Hindi makalkula ang kinakailangang energy. Kaya, halos walang gustong mag-aksaya ng oras para subukan ito. Ang piraso ng jade na ito ay ang Special Secret Realm Command, Dark Zombie Den, Level 15. Ito ang eksklusibong tiket papasok sa Dark Zombie Den. Isang beses lang magagamit. Ang item na ito ay bound. Hindi pwedeng i-drop o i-trade. Ngunit, wala siyang pakialam doon. Kahit gaano kababa ang tsansa. Kahit gaano karaming energy ang kailangan. Okay lang. Dahil ang hindi ko problema ay energy. Isang beses na refinement hanggang makuha ang Golden Command. Lumipat ang eksena sa gubat. Si Chen Jun ay hinahabol ng isang grupo ng tao na gustong pumatay sa kanya. Malalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gubat. Chen Jun, huwag kang tumakbo. Habulin nyo. 50,000. Huwag nyo siyang pakawalan. Nagtago si Chen Jun sa isang sulok. Galit na galit. Nakakainis. Ako ang nagbayad sa kanila. Tapos ngayon, ako naman ang pinapatay nila. Anong ibig sabihin nito? Ang lalaking may lilang buhok sa tabi niya ay nagsabi. Tiyak na pakana na naman ito ni Zhang Yu. Bukod pa doon, pinaalalahanan niya si Chen Jun. Guildmaster, 5 araw nang hindi mo magamit ang Resurrection Scroll. Para makasiguro, hintayin na lang natin na mag-reset ang cycle ng paggamit ng scroll bago tayo lumabas para mag-level up. Sa ngayon, kailangan niyang sundin ang sinabi ng alalay. Galit na sinipa ni Chen Jun ang puno para mailabas ang inis. Tarantadong Zhang Yu, sumpa ko, papatayin kita. Kung hindi, hindi ako tao. Nang paalis na sila, biglang lumitaw sa langit ang isang announcement. Sa lahat ng class users ng Nothing City. Pakipansin, ginamit ng anonymous class user ang Golden Secret Command para i-upgrade ang ordinaryong Secret Realm na Dark Zombie Den sa isang Hidden Secret Realm. Tagal, 2 oras. Malugod na inaanyayahan ng lahat ng class users na hamanin ang espesyal na Hidden Secret Realm. Lahat ng haamon ay makakatanggap ng benepisyo sa loob ng 2 oras. Ang class user na mamamatay sa loob ng Dark Zombie Den ay maaaring mabuhay muli ng libre ng 1 beses. Kahit ano pa ang mission. Basta't may free resurrection. Interesado na agad. Siyempre, hindi pwedeng palampasin ni Chen Jun ang pagkakataong ito. Tuwang-tuwa siyang nagsabi sa may lilang buhok. Tinutulungan ako ng langit. May pagkakataon akong mabuhay muli ng libre. At pwede pang makatapos sa isang level 15 mini-secret realm. Mabilis. Tipunin ang mga miyembro. Lalabanan natin ang secret realm para makakuha ng top-tier equipment. Tumanggap ng utos ang may lilang buhok at agad na kumilos. Sa panig ni Liu Yao, na naghahant ng halimaw, nang matanggap ang announcement, hindi rin siya mapakali sa tuwa. Libreng resurrection. Tamang-tama para sa mga tulad kong hindi makagamit ng resurrection scroll. Ibigay ang utos ni Young Master. Buong Supreme Guild. Magtipon. Sugod sa Dark Zombie Den. Sa panig ni Zhang Yu. Nakalinis na siya ng maraming halimaw sa loob ng Secret Realm. Isang kamay niya ang hawak ang staff. Ang isa naman ay hawak ang command token. Nagkalkula. Isa sa mga mission ng Second World ay ang makatapos sa isang Secret Realm. Pagkatapos ng upgrade, mas tataas ng husto ang mga reward sa Hidden Secret Realm. Dagdag pa ang benepisyo ng libreng resurrection. Hindi ako naniniwalang hindi siya matutukso. Isang bitag ang inihanda ni Zhang Yu para salubungin si Chen Jun. Mula sa bangkay ng halimaw, isang lilang usok ang umangat. Pagkatapos ay nag-anyong mabangis na halimaw. Umuungol, bahagyang ngumisi si Zhang Yu. Sa pagkakataong ito, para masigurong magiging maayos ang plano kong pangangaso, magdadagdag ako ng kaunting pampalasa. Nag-aapoy ng malakas ang apoy. Sinubukang lumaban ng boss.
Ngunit, sa bawat pagbuga nito ng lilang lason, nasusunog lang ito ng apoy ni Zhang Yu. Tiningnan ni Ling ang boss at nagsalita. Maging tapat ka na. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling ay paranas sa iyo ang sinapit ng mga alagad mo. Sa sandaling ito, lumitaw din ang notification. Ipinaalam sa kanya na marami ng class user ang nakapasok sa Dark Zombie Den. Napaisip si Zhang Yu, sa secret realm na ito, ang benepisyo ng libreng resurrection ay hindi lang para kay Chen Jun, kundi isang pagkakataon din para sa mga ordinaryong tao na hindi makagamit ng resurrection scroll. Pati si Su Qinyan at si Liu Yao ng Supreme Guild ay dumating din. Dahil maraming dumating, kailangan kong maging maingat, dahil ang target ko ay iisa lang. Si Chen Jun. Mas mabuting huwag madamay ang mga inosente. Hawak ni Ling ang command token. Nag-utos. Open Change Authority Function. Agad na nagliwanag ang token at lumipad sa ere. Lumitaw ang system prompt. Ang may-ari ng Zungui Noble, Honorable, Golden Secret Command ay may 3 karapatang magbago sa Dark Zombie Den Secret Realm. Mangyaring piliin ang karapatang nais baguhin. Sa loob ng Dark Zombie Den Secret Realm ngayon ay magulo. Ang mga class user at mga halimaw ay naglalabanan ng marahas at masigasig. Si Chen Jun, habang nagpapatay ng halimaw, ay palaging nakatingin kay Qinyan. Lumingon siya, nagpapanggap na bayani. Sinasabi sa kanya, Qinyan, huwag kang lalayo sa akin. Delikado. Naiinis si Qinyan, ngunit hindi siya nagsalita. Napaisip siya, nakakainis talaga. Gusto ko sanang hanapin si Kuya Zhang Yu. Kung hindi lang dahil sa kahihiyan ng lolo ko. Wala akong pakialam sa buhay ng duwag na ito. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang system notification. Sa lahat ng class users na kasalukuyang nasa Secret Realm. Pakipansin, dahil binago ng may-ari ng Golden Secret Command ang mga karapatan ng Secret Realm, agad na kinansela ang free resurrection mechanism. Pagkatapos mamatay, hindi maaaring gumamit ng Resurrection Scroll sa loob ng Secret Realm. Hindi maaaring umalis sa kalagitnaan. Ang pagpatay sa mga anonymous class users sa loob ng Secret Realm ay hindi magpapataas ng crime value. Ang pasukan ng Secret Realm ay isinara na. Bagong Secret Realm mission ay inilabas, mangyaring patayin ang 500 zombies, bilang ay bawat team, at patayin ang Dark Zombie Lord. Ang tagapagbantay ng Secret Realm. Ang announcement na ito ay nagpainit ng ulo ni Chen Jun. Kumunat ang noo niya. Nagmumura. Anong nangyayari? Baliw ba yan? Nang ahas siyang baguhin ang mga karapatan ng ganito. Ayaw na ba niyang mabuhay? Ang lalaking may lilang buhok sa tabi niya ay nagdududa. Boss, ang nag-activate ng Secret Realm, posible kayang si Zhang Yu. Hindi kaya sinadya niyang akitin tayo dito. Nang marinig ito, lalo siyang nagalit. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Ang tsansa na ma-refine ang Golden Secret Command ay isa lang sa ilang libo. Ganoon ba siya kaswerte? O sa tingin mo mayroon siyang ilang daang libong energy points para i-refine to para lang guluhin ako? Nakita ito ni Qinyan at nagdagdag pa ng panggatong. Pero, halata namang sinadyang baguhin ang karapatan na ito para targetan ang isang tao. Ngunit, hindi pa rin naniwala si Chen Jun. Nagpatuloy siyang mga tuwiran. Imposibleng si Zhang Yu yun. Siguradong natakot lang yung may hawak ng token na maraming kalaban kaya gusto niyang solohin ang first clear reward. Sobrang kumpiyansa ni Chen Jun. Hinampes niya ang dibdib at mayabang na sinabi. Huwag kang mag-alala, Qinyan. Nandito ako. Huwag kang matakot. Kahit anong pagbabago pa sa mga karapatan. Tutulungan kitang makatapos sa Secret Realm na ito. 500 zombies lang naman yan. Ako nang bahala. Nang marinig ito ni Qinyan. Nanahimik lang siya. Iniisip sa sarili. Wala nang lunas ang isang to. Dapat ipagdasal na lang niya ang sarili niya. Humakbang si Chen Jun sa unahan. Inuudyukan ang kanyang mga kasama. Susunod. Basta't matalo natin ang boss. Ang first clear reward ay sa Yanyo Pavilion na. Biglang sumigaw ang may lilang buhok. Boss, mukhang may tao doon. Hindi naniwala si Chen Jun. Ano? Paanong nangyari yun? Sino pa ang mas mabilis kaysa sa Yanyo Pavilion natin? Isang pamilyar na malalim na boses ang umalingaw-ngaw. Oh, sa wakas, dumating na rin kayo. Nang makita ang mortal niyang kaaway na nakaupo sa harapan. Kumunat ang noo ni Chen Jun. Mukhang iritado. Kabaligtaran niya.
Si Qin Yan ay sobrang saya dahil ito si Zhang Yu. Ang taong hinihintay niya. Si Zhang Yu ngayon ay nakaupo sa ibabaw ng katawan ng zombie boss. Hawak ang staff. Mukhang sobrang mayabang. Nagsalita siya. Kanina pa ako naghihintay dito. Tuwang-tuwang sumigaw si Qin Yan. Zhang Yu, bakit nandito ka? Hinahanap kita kanina pa. Nagngangalit ang mga ngipin ni Chen Jun. Nagtanong, ikaw ba ang gumamit ng Golden Secret Command para i-activate ang Secret Realm na ito? Saan ka nakakuha ng Golden Secret Command? Tumalon si Zhang Yu mula sa ibabaw ng zombie boss pababa. Lumapit, habang naglalakad. Sinabi niya, hindi ba't lagi kang naghahanap ng paraan para patayin ako? Ngayon, nasa harap mo na ang pagkakataon. Nang makita ni Zhang Yu si Chen Jun, puno ng pag-aalala ang puso niya. Noong una, umasa lang ako sa benepisyo ng libreng resurrection ng Dark Secret Realm kaya ako pumasok dito. Hindi ko inaasahang mahulog ako sa bitag ng batang to. Kung susugod siya dito, posibleng dito na talaga ako mamamatay ngayon. Natakot siya. Hinayla ang balikat ng dalawang alalay para takpan ang sarili. Ngunit, malakas pa rin ang boses na nagmumura. Ikaw lang. Gusto mo akong kalabanin. Ako, mayroon akong estado bilang isa sa 3 malalaking pamilya sa Linhai. Kahit si Chairman Su Shen ng Su family. Kailangan akong bigyan ng respeto. Sino ka para lumaban sa akin? Pagkatapos, lumingon siya at nagutos kay Qin Yan. Gamitin mo ang forbidden power mo para kontrolin si Zhang Yu. Kahit kaunting force damage lang. Mapapatay na natin siya. Ngunit, hindi ito pinansin ni Qin Yan. Walang pakialam siyang sumagot. Si Zhang Yu ay dating taga Yanyu Pavilion. Paano mo siya tinrato? Kung gusto mong pumatay ng iba, huwag mong sisihin ang iba kung ipagtatanggol nila ang sarili nila. Hindi kita tutulungan sa masama mong gawain. Nang marinig ito ni Qin Yan, sobrang nadismaya si Chen Jun. Umabot na sa sukdulan ang galit niya. Sumigaw siya ng malakas. Nakakainis. Kayong lahat, sugurin niyo si Zhang Yu para sa akin. Ngunit, ang iba ay tila nag-aalangan. Sinabi nila na mababa pa ang level nila. Samantalang siya ay kayang mag-solo ng boss. Sumang-ayon ang iba. Walang gustong magpakamatay. Wala nang magawa si Chen Jun. Ginamit niya ang kanyang pera. Mas malakas pa siyang sumigaw kaysa kanina. Ano bang kinakatakot nyo? Mayroon pa kayong resurrection chance. Kapag namatay kayo ng isang beses, babayaran ko kayo ng 5,000 yuan bawat isa. Hindi ako naniniwalang hindi niya kayang labanan ang pag-atake ng isang sea of people. Nang marinig ang pera, tila nagbago ang isip ng mga tao. Isang tao ang nagsalita ng malakas. 5,000 yuan yan. May isa pa akong resurrection chance. Marami pang sumang-ayon. Sabay-sabay silang sumigaw. Ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Kapatid, pasensya na. Nabulag sila ng pera ni Chen Jun. Agad na inilabas ang armas at sumugod. Napangisi si Zhang Yu. Kumpara sa 9th level Beast Tide. Ano lang ba ang Yanyu Pavilion? Pagkatapos, nag-teleport siya. Mabilis na dumaan sa mga tao. Gumuhit ng isang napakagandang linya ng apoy. Makapal ang usok. Nasunog ang mga taong iyon sa laot ng apoy ng flame missile ni Zhang Yu. Sa bawat namamatay, lumalabas ang system notification, napatay mo ang manlalaro mula sa Yanyu Pavilion. 3 beses itong nangyari. Ngunit, ang crime value ay 0 pa rin. Dito, ang pagpatay sa mga anonymous player ay hindi nagpapataas ng crime value. Pwede akong pumatay ng walang pag-aalala. Sa kabilang banda, walang tigil si Chen Jun sa pag-uudyok sa iba na sumugod. Bilisan nyo. Habang napipigilan siya, patayin natin ang boss. Tapusin ang Secret Realm mission. Ngunit, nang sumugod sila, hinarang sila ng Silver Armored Scorpion na nakatayo doon. Medyo nagulat sila. May isang nagtanong pa. Ano to? Alaga ba yan ng batang yun? Isa naman ang mukhang kumpiyansa. Isang Silver Armored Scorpion lang yan. Ako nang bahala dyan. Pagkasabi nito, hinampes niya ng malakas ang espada sa ulo ng Silver Armored Scorpion. Ngunit, walang nangyari sa alakdan. At saka, ang espada niya ay nabali sa 3 hanggang 4 na piraso. Natigilan siya. Imposible. Isa akong level 14 warrior. Lahat ng points ko nasa strength. Tapos hindi ko man lang masaktan ng isang basurang alakdan. Nang marinig ito ni Zhang Yu, napangisi siya ng may panghahamak.
Isang level 15 Elite Silver Armored Scorpion na may dalawang level 15 dalawang Star Gold equipment. Paano nyo siya matatalo? Ang babaw. Bigla. Mula sa malayo. Hindi mabilang na palaso at kutsilyo ang lumipad na parang ulan. At saka, may malakas na sigaw na umalingaw-ngaw. Sugod para sa akin. Patayin nyo silang lahat. Bawat mapatay nyo, bibigyan ko ng 20,000 yuan. Agad na itinaas ng mga taga-Yanyu Pavilion ang kanilang mga kalasag para sa malag. Nataranta sila. Hindi alam kung sino ang umaatake ng patago. Dito, sa ngayon, Yanyu Pavilion lang ang nandito. Kaninong palaso to? May nag-isip pa na baka nang aagaw sila ng halimaw o tao. Mukhang nakilala ni Zhang Yu kung kaninong boses iyon. Napaisip siya ng malalim. Isang grupo ng tao ang nagmamadaling tumakbo papalapit. Sumisigaw. Sugod. Patayin silang lahat. Dumaan sila kay Zhang Yu. Dumiretso sa pag-atake sa mga taga-Yanyu Pavilion. Medyo nagtaka si Zhang Yu kung bakit nila ginagawa iyon. Dahil ang mission sa Secret Realm na ito ay patayin ang boss. Hindi magpatayan. Biglang lumapit si Liu Yao at nagsalita. Ang mga tauhan ni Young Master. May mga ngahas pang galawin. Pagkatapos, lumingon siya kay Zhang Yu. Nagpapanggap na bayani. Kapatid. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang magagawa sa'yo ang mga basurang ito. Natulala si Ling. Medyo naiinis ang itsura. Napaisip, itong lalaking to na naman. Sino bang nagsabing makialam siya sa mga gawain ko? Nang makita ni Chen Jun na sumusugod ang mga tauhan ni Liu Yao para atakihin ang kanyang mga tauhan. Galit siyang sumigaw. Liu Yao, anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ginagawa sa mga tauhan mo dito. Bakit biglang nangyari to? Kabaligtaran ng galit ni Chen Jun. Si Liu Yao ay parang walang pakialam. Walang gana siyang sumagot ng may panghahamak. Walang espesyal. Narinig ko lang na gusto mong gamitin ang pera para ayusin ang lahat ng bagay, kaya gusto kong makita kung mas marami ba ang pera mo kaysa sa akin. Pagkasabi nito, itinuro niya ang mga tauhan ni Chen Jun at sinabi sa mga tao sa paligid. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong yumaman. Sino mang makapatay sa Guild Master ng Yanyu Pavilion. Bibigyan ko ng 1,000,000. Talagang pera ang nagpapatakbo sa mundo. Nang marinig ang 1,000,000, nagsimulang magbago ang isip ng mga tao. Hindi lang ang mga tao mula sa ibang teams. Pati na rin ang mga taga-Yanyu Pavilion mismo ay gustong makuha ang reward. Nang makita ito ni Chen Jun, nataranta siyang lumingon at nagtanong sa kanyang mga tauhan. Mga walang hiya, gusto niyo akong pagtaksilan? Sino mang manggahas na kumilos, magiging kaaway ng buong pamilya Chen at pamilya Su. Habang nag-aaway sila ng mainit, biglang yumanig ang lupa. Ang malakas na pagyanig na ito ay hindi natural na sakuna, kundi gawa ng Secret Realm boss. Bumangon ito. Ang katawan nito ay napakalaki. Itinaas nito ang mapupulang mata at tiningnan ang maliliit na tao sa ibaba. Nang makita ito ni Zhang Yu, napabulong siya. Sa ibang mundo, kapag ang HP ng Lord at Boss level monsters ay masyadong mababa, may napakaliit na tsansang magkaroon ng rampage. Mukhang yung palaso kanina ang nagpababa pa lalo sa HP ng Zombie Lord. Kaya nag-trigger ang state na ito. Ang boss ngayon ay mas mabangis at mas galit. Lalo pang lumaki ang katawan nito. Lumitaw ang system warning. Map announcement, Dark Zombie Den. Sa lahat ng professionals na nasa Dark Zombie Den Secret Realm. Pakipansin, ang Dark Zombie Lord ay nag-rampage at nag-evolve sa isang level 17 tatlong star boss, ang Dark Zombie Den Rampage King. Ang mga muscles nito ay naglalakihan. Hawak ang palakol at kalasag. Galit na umuungol. Isang hampas ng palakol nito ang nagpaikot sa langit at lupa. Makapal ang alikabok, nang makita ni Liu Yao ang King Boss. Halos maiyak siya sa takot. Sumisigaw. 3 star boss yan. P** Tangina. Walang nagsabi sa akin na pwede palang mag-level up ang boss. Umuungol sa galit ang Zombie King. Walang tigil itong nagpapakawala ng mga atake na may malakas na puwersa. Pinapasabog ang lahat, pati ang mga tao doon ay naapektuhan. Tumalsik sa iba't ibang direksyon. Sa sandaling iyon, isa pang system announcement ang lumitaw. Dahil sa pag-activate ng Secret Guardian, tumaas ang difficulty ng Secret Realm. Ang exit gate ng Dark Zombie Den Secret Realm ay binuksan na. Sa pilitang pinapayagan ang mga professionals na umalis sa Secret Realm anumang oras sa pamamagitan ng exit gate.
Nang makita ni Chen Jun ang announcement na ito, sobrang natuwa siya. Tumawa siya ng malakas. Haha, pati langit, tinutulungan ako. Pagkatapos, lumingon siya at nang asar kay Liu Yao. Hoy, ikaw na mayabang. Ngayon, pagbabayaran kita. Habang nagsasalita, itinaas ni Chen Jun ang pana. Itinutok sa kanang braso ng boss, kung saan nakatayo si Liu Yao. Binitawan niya ang palaso. Mabilis itong lumipad at tumama ng diretso sa Zombie King boss. Nasaktan ito, lumingon, at nakita si Liu Yao doon. Umungol ang boss. Inakala nitong si Liu Yao ang bumanat sa kanya. Kaya siya na ang target nito. Natakot si Liu Yao. Nauutal na humihingi ng tulong. Sakto noong ihahampas na ng Zombie King ang palakol kay Liu Yao. Ipinatawag ni Zhang Yu ang Silver Armored Scorpion. Mabilis na sumugod ang alaga para salagin ang atake. Nailigtas si Liu Yao. Dahil dito, nabawasan ng 238 HP ang Silver Armored Scorpion. Nang makita ang lakas ng Zombie King, napahanga si Zhang Yu. Talagang iba ang nag-level up na boss. Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang mababawas na dugo sa Silver Armored Scorpion. Sinamantala ni Chen Jun ang pagkakataon habang hindi nakatingin ang Zombie King. Lumipat siya papalapit sa exit gate ng Secret Realm. Isang hakbang na lang, makakalabas na siya. Mayabang siyang lumingon at nagsabi, "Mga basura, gusto niyo akong patayin? Maghintay pa kayo ng 10,000 taon. Maglaro na lang kayo dyan. Hindi na ako sasali. Mauuna na ako." Nang makita ni Zhang Yu na malapit nang mabaygo ang plano niya, mabilis siyang sumigaw, "Tumigil ka." Ngunit, sa kabilang banda, nanghihina na ang Silver Armored Scorpion. Binubugbog na ito ng Zombie King boss. Siguradong ilang hampas na lang, mamamatay na rin ito. Si Liu Yao naman ay nasa panganib din. Nahaharap si Zhang Yu sa dalawang pagpipilian. Isa, pigilan si Chen Jun sa pag-alis. 2, iligtas si Liu Yao. Dahil ang kanyang instant teleportation skill ay isang beses lang magagamit, ang pagkakataong patayin si Chen Jun ay mahirap makuha. Ngunit, kung mamamatay si Liu Yao dito, wala na siyang pagkakataong mabuhay muli. At nagpa siya si Zhang Yu, tumakbo para iligtas si Liu Yao. Ginamit niya ang Ice Cone Technique. Nagpakawala ng malamig na hangin para pansamantalang pigilan ang Zombie King. Nakulong ito sa mga tipak ng yelo. Sinamantala ni Zhang Yu ang pagkakataon. Hinayla ang kamay ni Liu Yao at mabilis na umalis. Ngunit, sobrang lakas ng Zombie King boss. Hindi ito kayang pigilan ng mga tipak ng yelo niya ng matagal. Sa loob lang ng ilang segundo, nasira na ng Zombie King boss ang buong harang na yelo. Umungol ito at galit na iwinasiwas ang palakol ng paulit-ulit papunta sa kanilang dalawa. Buti na lang, mabilis silang nakakilos at tumalon sa magkabilang panig. Napaisip si Zhang Yu. Ang hampas kanina, gamit ang level A Ice Cone Technique. Mahigit 100 damage lang ang nagawa ko. Ang level 17 tatlong star boss, mahirap talagang kalabanin. Tiningnan niya ang boss sandali at nagpa siya. Sa pagkakataong ito, kailangan kong umasa sa liksi ng katawan ko, sa pamamagitan ng paggalaw, tapos humanap ng pagkakataon para gumamit ng mahika at gumanti. Ginamit ni Zhang Yu ang bilis niya. Mabilis na dumaan sa tabi ng boss. Nahilo ito. Pagkatapos, gumamit siya ng Fireball Technique. Bigla ang umatake sa Zombie King. Kaya sunod-sunod na nabawasan ang HP nito. Nang makita ni Liu Yao na mag-isang lumalaban si Zhang Yu sa Zombie King, agad siyang lumingon at nagutos sa mga alalay niya. "Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Gumawa kayo ng kahit ano. Tulungan niyo siya." Ngunit, sumagot ang isa, "Boss Liu, kahit sumugod kami, magiging punching bag lang kami. Walang silbi, dahil sobrang lakas ng boss na ito. Kahit gaano pa kabilis si Ling, nasusugatan pa rin siya." Isang hiwa ang natamo ni Zhang Yu. Nainis siya. "Hindi ko inaasahan na mahahabol ako ng bilis ng boss na ito." Agad siyang nag-teleport papalayo para magpahinga sandali. Ngunit, hindi siya binigyan ng Zombie King ng pagkakataon. Agad itong sumugod. Nang makita ni Zhang Yu ang sitwasyon, sobrang nag-alala siya. "Hindi maganda to. Hindi ko alam kung saan to pupunta." Ang lakas ng zombie boss ngayon ay nagbigay din ng kaunting kaba kay Zhang Yu. Bigla, isang atake mula sa langit ang bumagsak. Ang zombie boss ay nakulong sa isang bilog ng lilang apoy. Ang pagkakakulong na ito ay nagbawas din ng kaunting HP nito. Dahil dito,
Nakaiwas si Zhang Yu sa atake. Si Jinya pala ang tumutulong sa kanya. Sumigaw siya. Dating gawi. Ako ang magkokontrol. Ikaw ang mag-a-attack. Naintindihan ni Zhang Yu. Agad siyang kumilos. Ginamit niya ang flame missile skill. Sunod-sunod na malalaking apoy ang tumama ng diretso sa boss. Dahil kontrolado ito ni Jinya, hindi ito makaganti agad sa maikling panahon. Umungol ito ng malakas. Ang mga tao mula sa Supreme Guild ay nanunood sa kanilang dalawa na lumalaban sa tatlong star boss. Napapahanga. Wow! Solo nila ang tatlong star boss. Ang galing nila. Si Liu Yao naman ay tulala. Ngunit, sinubukan pa rin niyang magsalita. Siya si second young Miss So ng Su family. Kaka-transform mo lang sa Forbidden Mage. Tama, talagang ang mga may epic tier class ay napakalakas. Bawat skill ay may control effect. Pero, si Kuya Ling lang ang makakatalo sa halimaw na yan. Tatlong star boss, kung tayo yun. Siguradong 10,000 beses na tayong namatay. Pagkatapos ng event na ito, mas lalo pang tumindi ang pagnanais niyang makuha si Zhang Yu para sa guild. Ngayon, may isa pa siyang gusto, makuha rin si Jinya para sa guild niya. Ang dalawang alalay sa likod. Nang makita ang pangarap ng amo nila, ay napailing na lang. Alam naman niyang si Jinya ay ang second young miss ng Su family. Tapos naiisip pa niya yun. At saka, tungkol kay Zhang Yu, ilang beses na niyang inalok na sumali sa Supreme Guild. Pero pumayag ba si Zhang Yu? Ang zombie boss ngayon ay sunod-sunod na tinatamaan. Malapit nang maubos ang HP nito. Nakahinga na ng maluwag si Zhang Yu. Medyo nabawasan ang kaba. Dahil dati, nabawasan ko na ng husto ang HP ng boss na ito. Kaya kahit nag-level up pa siya, hindi na siya masyadong delikado. Pagkatapos, sumigaw si Jinya. Zhang Yu, bilis. Huling atake na. Ngunit, hindi si Zhang Yu ang gumawa ng huling atake. Lumingon siya at sinabi kay Jinya, "Ako ang misteryosong tao sa Secret Realm." Noong una, medyo nagulat si Jinya, pero mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos, sinimulan niyang gamitin ang lakas ng kanyang skill para sa pangwakas na tira. Ang isang tira ng flow ang light fire ni Jinya ngayon ay parang isang knockout punch. Tumama ito ng diretso sa boss. Agad itong natapos. Agad na nag-level up ang mga tao sa loob ng Secret Realm. Lahat ay natulala dito. Pagkatapos, lumitaw ang system notification. Binabati kita. Professional Suyan. Sa unang pag-clear sa level 15 Secret Realm, Dark Zombie Den. Reward, 1x level 15 Secret Realm Scroll. Lahat ng tao sa loob ng Secret Realm ngayon ay sabay-sabay na naghiyawan sa tuwa. Mabilis na tumakbo si Liu Yao papalapit. Niyakap si Zhang Yu. Sumisigaw. "Kapatid, ikaw ang tagapagligtas ko. Iniligtas mo ang buhay ko." Ngunit, tila walang pakialam si Zhang Yu. Sinisipan niya ito. "Dahil sa'yo, nakatakas si Chen Jun. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na siyang patay." Medyo nainis si Zhang Yu. Napaisip, sa pagkakataong ito, pinakawalan ko ang tigre pabalik sa gubat. Tiyak na magdudulot ito ng problema sa hinaharap. Nang makitang mukhang bad trip ang kanyang idolo, nag-alok si Liu Yao na babayaran niya si Ling ng 1 million yuan bilang pasasalamat. Nang marinig ito ni Zhang Yu, medyo nagtaka siya at nagtanong kay Liu Yao, "Bukod sa pera, ano pa ang meron ka?" Nang marinig ang tanong ni Zhang Yu, agad na nagbago ang ugali ni Liu Yao. Sinabi niya ng may seryosong mukha, "Siyempre, mayroon. Ang pangarap ko ay tipunin lahat ng malalakas na tao. Bumuo ng pinakamalakas na guild sa buong mundo. Kaya, kapatid, sumali ka na sa guild ko. Ang pamilya ko, ang pamilya Liu, ang pinakamalaking gumagawa ng gamot sa Linhai. Basta't pumunta ka, may gamot kang maiinom habang buhay." Ngunit, halatang hindi ito type ni Zhang Yu. Tinulak niya palayo si Liu Yao. Nagpapakita ng pag-iwas. Nagpatuloy si Liu Yao, "Kapatid, pakinggan mo muna ako. Ang pamilya Liu namin ay may partnership sa nangungunang pamilya ng mga panday sa Longguo, ang Su family, at pati na rin sa pamilya ng mga talisman maker, ang Shangguan family." Nang mabanggit ni Liu Yao ang pamilya ng mga panday, medyo naging interesado si Zhang Yu. Sinabi ni Liu Yao na ang tatay niya at ang pinuno ng pamilya ng mga panday, ang Su family, ay matalik na magkaibigan, basta't maibigay ang sapat na materyales. Kahit anong equipment ay maliit na bagay lang para sa kanya. Medyo napaisip si Zhang Yu.
Hindi kaya, nagustuhan niya na. Kumpara sa pagbili ng armas. Ang mga panday ay karaniwang nakakagawa ng mas mataas na kalidad na equipment. Mabilis na sinamantala ni Liu Yao ang pagkakataon. Zhang Yu, okay lang kung hindi ka muna sasali sa Supreme Guild ngayon. Magkaibigan muna tayo. Sa hinaharap, kung may kailangan kang ipagawa na equipment, pwede kitang tulungan na kontakin sila. Mukhang maganda ang alok, kaya pumayag si Zhang Yu. Si Liu Yao naman ay sobrang natuwa. Pagkatapos, magkahawak kamay na umalis sina Zhang Yu at Jinya. Nagbago ang eksena. Sa isang kanto ng Nothing City, may ilang taong nag-uusap. Isang tao ang nagtanong. Si Su Yan, siya yung second young miss ng Su family. Tama, yung kaka-awaken lang ng Epic Tier class. Isa naman ang humanga. Ang Epic Tier class, napakalakas talaga. Maganda na, magaling pa. Ang babaeng may ganda at talino na tulad niya, sino kayang karapat-dapat na tumabi sa kanya? Si Chen Jun, na nakaupo sa malapit, ay narinig ang usapan nila at sumabat. Tama yan. Si Su Yan ay pangunahing miyembro ng Yanyu Pavilion Guild. Maituturing din siyang lakas ng Yanyu Pavilion namin. Ang lalaking may lilang buhok ay nag-aalalang nagsalita. Sinabi niyang ang pagpatay ni Su Yan sa final boss ay nangangahulugan ding buhay pa si Zhang Yu. Bahagyang tumango si Chen Jun bilang pagsang-ayon. Ngayon, nagsisisi na siya sa pagmamaliit niya kay Zhang Yu. Dagdag pa, ang ginawa ni Zhang Yu na pag-akit sa kanya sa Secret Realm para bitagin at tambangan ay lalong nagpatindi ng galit niya kay Ling. Sumumpa si Chen Jun na habang buhay siyang hindi titigil hanggat hindi niya napapatay si Zhang Yu. Ngunit, alam ng lalaking may lilang buhok kung gaano kalakas si Zhang Yu. Nag-aalala siyang pinayuhan ng amo niya na mag-ingat. Bukod pa doon, may Supreme Guild pa sa likod niya bilang suporta. Ngunit, nakaisip na ng paraan si Chen Jun. Nakita niyang hindi niya kayang patayin si Zhang Yu. Kaya nagplano siyang humiram ng kamay ng iba para gawin ito. Hindi pa rin naiintindihan ng lalaking may lilang buhok kung anong gustong gawin ni Chen Jun. Sinabi niya na sa Third World ngayon. Maraming veteranong class users. Matagal na sila doon. Ang lakas nila ay hindi bababa sa level 30 pataas. Naniniwala siyang kung gagamitin niya ang koneksyon. Tiyak na bibigyan siya ng respeto ng mga ito dahil sa pamilya Chen at tutulungan siya. Iniisip na magtatagumpay ang kanyang malaking plano. Mayabang na tumawa si Chen Jun. Sinabi niya sa sarili, kung makakalampas pa si Zhang Yu sa Third World, kakain ako ng tae sa harap ng lahat. Lumipat ang eksena kina Zhang Yu at Jinya. Medyo nag-aalangan siyang nagtanong kay Zhang Yu. Kuya Zhang Yu, ganyan ang trato sa'yo ni Chen Jun. Hindi mo naman ako ituturing na kaaway. Di ba? Mahina hong sumagot si Zhang Yu. Si Chen Jun ang gumawa ng masama. Bakit ikaw ang pagbabayaran ko? Sa ngayon, iisa lang ang kaaway ko. Si Chen Jun. Ngunit, kung pipilitin ng mga taga-Yanyu Pavilion na suportahan si Chen Jun at tulungan siya, hindi ako mag-aatubiling magdagdag ng isang grupo ng kaaway. Nang marinig ito, agad na nagpaliwanag si Jinya. Hindi, tiyak na hindi ko siya tutulungan. At saka, katulad mo, galit din ako kay Chen Jun na yun. Pagkatapos, naglabas siya ng maraming items at sinabi, kanina, ipinaubaya mo sa akin ang huling tira para patayin ang boss sa Secret Realm, kaya ang mga items na ito, ibibigay ko na lahat sa'yo. Dahil ito ang reward mo. Karapat-dapat mong matanggap. Nang makita ang mga items, tuwang-tuwa siya sa loob-loob. Iniisip na kung i-refine niya ang mga equipment at skill books na ito. Tataas ng malaki ang kanyang damage at HP limit. Habang nag-uusap sila, biglang isang regional announcement ang lumitaw. Sa lahat ng class users sa Nothing City. Pansin, ang Zombie Tide Invasion ay magaganap pagkatapos ng 30 minuto. Ang level ng Zombie Tide Wave na ito ay level 15. Mangyaring maghanda ang lahat ng class users na harapin ang Zombie Tide at protektahan ang Nothing City. Sumigaw si Jinya. Darating na naman ang Zombie Tide. Excited din si Zhang Yu. Dahil kapag nalampasan niya ang Zombie Tide Wave na ito, tiyak na makukumpleto na ang Second World Mission. At makakapunta na siya sa Third World. Pinaalalahanan ni Jinya si Ling na bumalik agad para maghanda sa pagdating ng Tide. Nang paalis na silang dalawa, isang anino ang biglang sumulpot, si Lin Yiki pala. Pero bakit siya nandito? Tumakbo siya papalapit, hinawakan ang kamay ni Zhang Yu. Nagmamakaawa, Ling,
Patawarin mo na ako. Ha? Alam kong mali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pwede ba tayong magsimula ulit? Itinulak ni Zhang Yu si Lin Yiki palayo. Nagtatakang nagtanong. Anong ibig mong sabihin nito? Malungkot na sumagot si Yiki. Hindi na ako kailangan ni Liu Yao. Narinig ito ni Jinya sa tabi. Hindi makapaniwala. Galit siyang nang asar. Hindi ka na niya kailangan. Kaya tumakbo ka agad kay Zhang Yu. Ano bang tingin mo kay Zhang Yu? Nang marinig ito, mabilis na nagpaliwanag si Yiki. Ling, inaamin ko. Dati minamaliit kita dahil mahirap ka, pero isipin mo, sinong babae ang ayaw mabuhay ng komportable at may pera? Ling, ngayon, napakalakas mo na, at ang hinaharap mo ay napakaliwanag. Hindi na tayo mag-aaway kailanman. At saka, gagawin kitang masaya. Ang mga salitang ito ni Lin Yiki ay lalo pang nagpadiri kay Zhang Yu. Hindi niya ito sinagot, isang ngiti lang ng panghahamak ang ibinigay niya. Hindi lang si Zhang Yu. Pati si Jinya ay hindi may sakmura ang mga sinabi nito. Napabuntong hininga siya. Talagang hindi marunong mahiya. Mula sa malayo, isang malakas na ungol ang biglang umalingaw-ngaw. Alam nilang tatlo na ito ang senyales ng paparating na zombie tide. Nag-aalalang pinaalalahanan ni Lin Yiki si Zhang Yu. Darating na ang tide. Wala nang oras para bumalik at maghanda. Wala siyang pakialam. Tinabig niya ito palayo. Nag-aalala ring humakbang si Jinya. Sumigaw siya. Tama. Hindi na tayo makakabalik. Buti na lang. Pagkatapos ng Secret Realm, naka-adjust na ako ng kaunti. Laban na. Lumingon si Zhang Yu at malamig na sinabi kay Lin Yiki. Sinabi mo na ring maliwanag ang kinabukasan ko. Bakit ko pa kakailanganin ng isang bulok na tulad mo? Umalis ka na. Huwag kang hamarang dito. Nang marinig ni Lin Yiki ang mga salitang ito, natigilan siya. Parang naging bato ang buong katawan. Hindi niya inaasahan na si Zhang Yu, na dati handang mamatay para sa kanya, ay makakapagsabi na ng ganito kasakit na mga salita. Ling, nagbago ka na. Dati, hinding-hindi mo sasabihin ang mga ganyang salita sa akin. Sa sandaling ito, malapit nang dumating ang kawan ng mga zombie. Agad na ginamit ni Jinya ang kanyang flow and light technique para kontrolin ang lahat ng zombie sa harapan. Pagkatapos, sumigaw siya. Ang daming zombie. Hindi ko sila kayang pigilan ng matagal. Agad na ipinatawag ni Zhang Yu ang Silver Armored Scorpion. Sinabi niya dito na pumunta muna sa harap ni Jinya para tulungan siya. Agad na sumugod ang Silver Armor Bloodthirsty para harapin ang mga zombie na umaapi kay Jinya. Si Zhang Yu naman, ginamit niya ang Fireball Technique. Nagpakawala ng malaking apoy na sumunog sa lahat ng natitirang zombie. Bigla, umalingaw-ngaw ang boses ni Lin Yiki. Ling, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Nagulat si Zhang Yu, lumingon, at nakita si Lin Yiki na nahuli at pinagtutulungan ng mga zombie. Agad na tumakbo si Jinya na may mabuting puso. Ngunit pinigilan siya ni Zhang Yu. Sinabi niyang huwag nang pumunta dahil kahit pumunta pa siya, hindi na niya ito iligtas. At mapapahamak pa si Jinya. Kaya, si Lin Yiki ay pinatay ng mga zombie na iyon. Sa sandaling ito, mula sa katawan niya, ilang maliliit na tuldok ng liwanag ang lumipad pataas. Nakita ito ni Zhang Yu at Jinya. Medyo nagulat. Ito ang liwanag ng star phenomenon ng kamatayan. Hindi kaya, naubos na niya ang lahat ng resurrection chances niya. Bago pa makapagluksa si Jinya sa pagkamatay ni Lin Yiki, muling sumugod ang mga zombie. Agad na nag-focus si Zhang Yu. Sige, dito na. Walang oras para magmukmak. Kailangan muna nating harapin ang zombie tide. Tumango si Jinya, sumasang-ayon sa kanya. Sa labas, mukhang walang pakialam si Zhang Yu sa pagkamatay ni Lin Yiki. Ngunit sa kaloob-looban niya, ang mga alaala ni Lin Yiki kasama ang dating Zhang Yu ay bumalik sa isip niya. Kahit hindi siya ang Zhang Yu na iyon, hindi may aalis ang pakiramdam ng awa. Sunod-sunod na dumating ang mga zombie tide wave sa Nothing City. Kahit saan, puro abo at abo, magulo sa loob at labas. Matapos ang mahirap na pakikipaglaban sa tatlong zombie tide waves, sina Jinya at Zhang Yu ngayon ay nagtatago sa isang sulok. Mukhang pagod na si Jinya. Halos hindi na siya makatayo. Kailangan pa niyang sumandal sa staff para manatiling balanse. Nagsimula siyang magreklamo. Ito na ba ang ikatlong wave? Bakit hindi pa natatapos ang tide? Pinatatag ni Zhang Yu ang loob niya. Huwag kang mag-alala. 3 waves lang ang maximum sa isang araw.
At malapit na rin itong matapos. Kailangan lang nating maghintay hanggang umatras ang tide. Tiningnan ulit ni Zhang Yu ang mga detalye ng mission sa Second World. Mission 1, Clear 1 Secret Realm. Mission 2, Participate and successfully repel 3 zombie waves. Tungkol sa Mission 2, tapos na siya. Kaya ngayon, kailangan na lang niyang tapusin ang mission na pag-clear ng Secret Realm para makaharap na ang final boss ng Second World. Pagkatapos talunin ang boss, makakapunta na siya sa Third World. Nagsimula siyang mag-isip, kanina, ang Secret Realm ay nagbigay ng 400.000. Kung gusto kong makapasok agad sa Third World, kailangan ko pa ring humanap ng daan para makatapos sa Secret Realm sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, sinabi niya kay Jinya, tiyak na matatapos din agad ang tide. Dito ka muna magtago at magpahinga. Nang makitang nagbukas si Zhang Yu ng portal, agad na nagtaka si Jinya. Ikaw, saan ka pupunta? Ngunit, sinabi lang ni Zhang Yu na may kailangan siyang gawin at mabilis na umalis. Naiwang mag-isa si Qinyan. Hindi pa nga siya tapos magsalita. Umalis na agad si Ling. Gusto kong malaman kung anong importanteng gagawin niya. Gusto ko ring sumama sa kanya. Lumipat ang eksena sa Level 17 Zombie Hospital. Bago matapos ang zombie tide, kailangan kong matapos ng maayos ang Secret Realm na ito. Mayabang na hawak ni Zhang Yu ang staff. Itinulak ang pinto at pumasok. Ang mga zombie sa loob. Nang makita siya, ay medyo nagulat. Hindi sila ang naghahanap ng papatayin. Tapos may kusang lumapit. Hindi binigyan ng oras ng mga zombie para maghanda. Agad na ipinatawag ni Zhang Yu ang Silver Armored Scorpion. Silver Armor Bloodthirsty. Oras na para maglaro. Alaga. Lahat ng EXP ay naghihintay sa'yo doon sa unahan. Sa isang iglap lang, nalinis na ni Zhang Yu at ng Silver Armored Scorpion ang buong ospital. Ang tagumpay na ito ay maituturing na napakalaki. Nakumpleto ang mission, Lost Hospital, Level 17. Reward, EXP dagdag 200.000 gold coins. Energy points increased by 10.000 times. Natanggap ang equipment, Demon Slayer Ring, X1. Natanggap ang skill book, Lightning Technique, X1. Natanggap ang Pet Egg, Elite Pet Egg, X1. System notification, nakumpleto mo na ang Second World mission. Ang Second World boss ay na-activate na. Talunin ang Second World boss para makapunta sa Third World. Sa pagkakataong ito, nag-level up din siya sa level 19, pagkatapos ay agad na umabot sa level 20. Nangako ang system na ang susunod na level up ay mangangailangan ng 120.000 EXP points. Kahit anong mangyari, hindi niya pwedeng kalimutan ang kanyang mahal na alaga. Inihagis ni Zhang Yu ang mga reward sa Silver Armored Scorpion. Sa mga ito, pwede ka nang dahan-daang mag-evolve at umakyat sa Mythic tier level, malapit na rin yun. Tiningnan ulit ni Zhang Yu ang mga reward at humanga. Talagang hindi masama. Nakakuha ko ng bagong skill at equipment. Kasabay nito, tumaas din ang attack power at HP ko. Kapag humupa na ang tide, handa na akong linisin ang Second World na ito. Ang bagong skill na natanggap niya ay Super Lightning Technique, Level A. Effect, nagpapatawag ng isang kidlat para atakihin ang isang kalaban. Nagdudulot ng 300 damage. Special Effect, 30% tsansa na ma-paralyze ang kalaban ng isang segundo. Paralyzed state, pinipigilan ang lahat ng aksyon. Tungkol naman sa equipment, ang Demon Slayer Messenger Ring. Ito ay isang 3-star quality equipment. Class, Mage, Beast Tamer. Effect, Demon Slayer Messenger sa bawat pag-atake ng may suot na sumusunog ng 200 mana points ng kalaban. Magbabawas ito ng katumbas na halaga ng HP kapag hindi sapat ang mana points ng kalaban. Description, ayon sa alamat. Ang singsing na ito ay naglalaman ng selyadong demonyo mula sa impyerno at pumasok na ito sa kadiliman. Bigla, may dumating na mga mensahe mula kina Jinya at Liu Yao. Jinya, Zhang Yu. Tapos na ang tide. Gusto mo bang sabay nating labanan ang Second World boss? Liu Yao, boss. Tulong. Narinig kong level 20 at 3-star ang boss sa Second World. Hindi ko siya kayang talunin. Nagsimulang mag-isip si Zhang Yu. Siyempre, kapag may suporta ng Forbidden Mage, mas malaki ang tsansang manalo laban sa boss.
Tungkol naman kay Liu Yao, ilang beses na niya akong tinulungan. Kaya sa pagkakataong ito, tutulungan ko na rin siya. Agad siyang sumagot, sige, 10 minuto. Magkita tayo sa Zombie Crystal Gate. Mabilis ding sumagot ang dalawa. Okay, kaya, naset na ang party para labanan ang final boss ng Second World. Sa labas ng Nothing City, nagkita na sina Zhang Yu, Jin Ya, at Liu Yao. Ngunit, hindi nag-iisa ang mayamang ito. Kasama niya ang buong gang. Nang makita ito ni Su Jinya, nagtaka siya. Hoy, bakit ang dami mong kasama? Tumawa si Liu Yao. Alam kong invincible si boss. Pero total, final boss na to ng Second World. Mas mabuting magdala ng mas maraming alalay para sigurado. Hindi rin alam ni Zhang Yu ang gagawin sa sitwasyon. Pero hindi naman gaanong makakaapekto sa paglaban sa boss ang pagkakaroon ng maraming tao. Kaya hindi na niya ito pinansin. Tumango siya kay Liu Yao. Sige, kung gusto mo, tara na. Sa sandaling ito, isang notification panel ang lumitaw sa harap ng grupo. System, natukoy na ang world mission ay nakumpleto na. Ang Second World Boss Instance ay maaaring i-activate. Talunin ang boss para makapasok sa Third World. System, natukoy na maraming tao. Nais nyo bang maraming tao ang sabay-sabay na pumasok sa Second World Boss Instance? Lumitaw din ang dalawang pagpipilian, oo, o hindi. Walang pag-aalinlangan. Naghagis si Zhang Yu ng isang maliit na bowl ang apoy na lumipad diretso sa, oo, sa panel. Agad na isang portal ang lumitaw sa harap nila. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumukas. Mula sa gilid na ito, malabo nilang makita ang tanawin sa loob. System warning, ang Second World Boss Instance ay na-activate na. Mangyaring pumasok na ang lahat. Nagsalita rin si Zhang Yu. Sige na, tara na. Sige, sumunod si Jinya sa kanya. Lumingon din si Liu Yao sa likod. Sumisigaw, mga kapatid, tara na, sundan natin si boss. Lahat sila ay sabay-sabay na sumunod sa plano. Pumasok ng malalim sa Second World Boss Instance. Ang tanawin sa loob nito ay ibang-iba sa Nothing City. Ang lungsod dito ay puno ng amoy ng usok ng apoy. Wasak at sira-sira. Ang Second World Boss ay napakalaki. Nakatayo sa tabi ng isang gusali, halos kasing taas ito ng 20 palapag na gusali. Kumpara sa level 20 boss na ito, ang grupo ni Zhang Yu ay parang mga langgam lang. Nang makita ang mga Hangul na lumapit, umungol ng malakas ang Second World Boss bilang pagpapakita ng lakas. System Introduction, ito ang Zombie Emperor Boss, level 20. Physical Type, 3 star boss. Ang mga miyembro ng Supreme Guild ay natulala. Nanlaki ang mga mata, nakanganga nang makita ang final boss ng Second World. Sumigaw si Liu Yao. Ang laki. Ito na ba ang Second World Boss? Sumabat ang isa pa. Ang baboy ramo sa First World. Walang-wala kumpara dito. Talagang hindi sila magka-level. Isa naman ang nag-aalalang nagsabi kay Liu Yao. Boss, halos mamatay na tayo sa kamay ng level 17 boss sa Secret Realm kanina. Tapos itong halimaw na to. Level 20. Kaya ba talaga natin to? Si Zhang Yu naman ay tahimik na nagmamasid sandali. Pagkatapos, nagsalita siya. Lahat, huwag munang gumalaw. Nang makitang kikilos na si Jinya, pinaalalahanan niya ito. Lumayo ka rin muna sandali. Huwag kang lalapit sa boss. Baka ma-one-shot ka niya. Ang lakas ng boss ay nagbigay din ng kaunting kaba kay Jinya. Kaya kung anong sinabi ni Zhang Yu, sinunod niya. Pagkatapos, ipinatawag ni Zhang Yu ang Silver Armored Scorpion. Silver Armor Bloodthirsty. Oras mo nang ipakita ang lakas mo. Sumugod ang Silver Armored Scorpion. Mabangis at may kumpiyansang umuungol. Si Zhang Yu mismo ay may tiwala sa kakayahan ng Silver Armored Scorpion. Dahil dati, nakakuha siya ng maraming EXP at pet eggs mula sa Beast Tide sa Secret Realm. Kaya ang agwat sa pagitan ng Silver Armor Bloodthirsty at ng boss ay lumiit na ng husto. Siya namang pagkakataon ng Second World Boss. Lumingon ito sa grupo ni Zhang Yu at umungol. Mga tao, gusto nyo ring matikman ang lasa ng kamatayan. Nang makitang nagsasalita ang dambuhalang demonyong boss, nainis ang Silver Armored Scorpion. Agad itong sumugod at tinusok ang boss. Nabawasan ito ng mahigit 500 HP. Walang pag-aaksaya ng oras. Sinamantala ni Zhang Yu ang pagkakataon habang nawala sa focus ang boss. Lumipad siya pataas. Ginamit ang Great Fireball Technique.
Tumama ng diretso sa ulo ng boss. Nasaktan ito. Umungol ng malakas. Medyo nasiyahan siya sa ginawa niyang skill. Hindi masama. Ang bagong bili kong equipment ay talagang nagpalakas ng husto sa attack power ko. Sa ganitong sitwasyon, ang boss ay isa lang namang mas malakas na wild monster kumpara sa mga ordinaryong wild monster. Nang matamaan ng dalawang masakit na attack,